Breaking na breaking news mga kababayan, nakakagulat po ito. Nagre-ready na po ang kapulisan, ang mga kasundaluhan para palibutan ang Metro Manila at buong Pilipinas. Ito po ang kumakalat po na balita ngayon. Ngayon po, talagang sabi po nila may mga tangke na daw po. Malalakas na armas para bantayan ang Malacanang. Ito po ang kumakalat po ngayon mga kababayan, nakakatakot. Ngayon po talagang buong Pilipinas naka-red alert na. Dahil po milyon po ang pupunta na mga protester na lalabanan ng korupsyon. Hanggat walang nakukulong, hindi titigil ang protesta. Grabe na mga kababayan. Kinakabahan ako dito. Ito pong balita. Yun nga lang ang pasabog po dito. Kaya magkakaroon daw ng di umano na gulo, guguluhin ng mga armadong mga di armas at mga komunista ito. Grabe mga kababayan, ito pong balita, panoorin po natin. Talagang nagkakagulo na sa Pilipinas. Ito po ang kumakalat po na balita ngayon sa social media at atin namang ibinabalita. Panoorin nyo mga kababayan, ito na. Ganito talagang yung September 21 kasi napakandang petsa yan dahil linggo. So maaring maraming diyan, bakante yung mga tao, walang opisina, walang pasok. Pero yung sa Luneta Rally na yan, ang problema diyan, yung mga nag-organisa, mga leader sa Liberal Party, kasama yung mga Liberal Party rin na Catholic Church, yung mga sa administration nakatago, saka yung matindi diyan, yung kasama nila na Makabayan Black ng mga komunista. Meron kami mga intelligence report na guguluhin yan ng mga komunista yung rally na yan. Gusto nila matulad tayo sa Nepal, sa Indonesia at may kaguluhan. Yun ang ayaw namin sa United People's Initiative. Dapat kung ano man protesta tayo, dapat umaayon pa rin tayo na walang karahasan, walang bloodshed na ganyan, walang kaguluhan, walang nasisira. Yun pinatunayan namin dito sa 3 araw namin doon sa Batasan Pambansa, 3 araw na protest rally kung saan napapaba natin si Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan, yung nagsasalita po tagapagsalita po ng AFP na hahaluan daw ng mga komunista upang manggulo at maghasik ng kalagim-lagim na pangyayari. Grabe mga kababayan, nakakatakot. Ito daw ang plano ng mga komunista. Ayon po sa intelligence po ng AFP, marami silang nakalap na impormasyon. Dahil dito, kinasa na po at nagre-ready na po ang bata-batalyon ng sundalo, mga kapulisan sa Metro Manila. Di umano, ang daming mga tangke, di basuka. Grabe na ito mga kababayan, panoorin po natin. Sa darating po na September 21 po na isang malawakang protesta po sa bansa, ano kayang magiging senaryo nito? Hindi ho ba ito magiging tulad ng Nepal at Indonesia? Dahil nga iba-ibang grupo yung magsasagawa ng protesta, hindi natin alam kung ano pong possible na mangyari dyan sa araw na yan. Yung sa kasi ganito talagang yung September 21 kasi napakandang petsa yan dahil linggo. So maaring maraming diyan, bakante yung mga tao, walang opisina, walang pasok. Pero yung sa Luneta Rally na yan, ang problema diyan, yung mga nag-organisa, mga leader sa Liberal Party, kasama yung mga Liberal Party rin na Catholic Church, yung mga sa administration nakatago, saka yung matindi diyan, yung kasama nila na Makabayan Black ng mga komunista. Meron kami mga intelligence report na guguluhin yan ng mga komunista yung rally na yan. Gusto nila matulad tayo sa Nepal, sa Indonesia at may kaguluhan. Yun ang mahirap mga kababayan. Kung sasamahan po ng mga makakaliwang grupo na humalo dito sa mapayapang protesta. Di ba ganyan po ang isinagawa na rally po ng reliyon ni Senador Marcoleta nung sa Quirino na dinaluhan po ng 30 milyon na talagang wala kang makitang lupa na talagang puro kapatiran. Talagang payapa. Pero sa rallying ito mga kababayan, pag nagkaroon ng gulo,
baka maulit ang martial law in the Philippines. Batas militar ang ibibigay ng gobyerno para walang gulo. Naku po mga kababayan, batas militar na naman. Kasi pag gumawa po ng kaguluhan, hindi magandang kilos ang mga magpoprotesta laban sa korupsyon, magagaya daw tayo sa Nepal na nagkagulo, nagsakitan, nagkabatuhan, nagkasabugan, sinunog ang mga bahay ng mga politiko. Ganon din sa Indonesia, nagwawala dahil po sa nangyayaring korupsyon, pinahirapan ng taong bayan. Ngayon po, ito na ang laban ng bayan para sa mga korap na mga politiko. Kaya ngayon mga kababayan, bantay sarado ng Philippine Air Force, Philippine Military, PNP at tagapangalaga ng kapayapaan. Ito po ang nakakatakot mga kababayan dahil baka mag-martial law sa Pilipinas. Sana wag magkagulo. Ang ayaw namin sa United People's Initiative, dapat kung ano man protesta tayo, dapat umaayon pa rin tayo na walang karahasan, walang bloodshed na ganyan, walang kaguluhan, walang nasisira. Yun pinatunayan namin dito sa 3 araw namin doon sa Batasan Pambansa, 3 araw na protest rally kung saan napababa natin si Speaker Martin Romualdez. Opo. At ito'y magpapatuloy hanggang sa September 21, General. At may mga iba pang mga kasundaluhan o kapulisan na dati ang makikilahok. Inaasahan nating makikilahok po sa protesta na yan laban sa korupsyon. Mga kababayan, ito pa lang nagsasalita na nasa linya po. Retired Major General Romeo Poquis, Philippine Air Force, mga kababayan, nananawagan ng kilos protesta sa mapayapang paraan. Yun nga lang, baka magkagulo daw mga kababayan. Baka na ng makakaliwa. Baka ito yung plano nila na guluhin ang mga protester para magkaroon ng martial law. Di ba mga kababayan, ikakampirin nila yan? Yari na. Totoo yan, dahil kami rin, tuloy-tuloy pa rin kami, di ba? Pang 5 araw na namin ito ngayon, hindi na namin titigilan ito. Marami tayong ginagawang protesta rin. So, standby lang kayo, baka anytime may mga sorpresa. Opo. Kasi parang lumalabas, maraming mga variables na tayong nakakalap eh. Opo. So, talaga, medyo volatile, medyo tense, very tense ang situation. Opo. Sa kabilang kampo, ang sinasabi nila, magpoprotesta sila laban sa katiwalian at hindi po sila mananawagan ng pagre-resign ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa grupo po ninyo, General, at sa iba pang mga kasamahan po ninyo, ano po ang specific na panawagan po ninyo? Ang pinapanawagan namin, dapat talaga panagutin yung mga involved dyan sa matinding korupsyon, pagnanakaw, pandarambong ng mga pera ng taong bayan. Kasi galit na galit na. Yung mga nagtsatsagadan na mamasada araw-araw para lang may pampakain sa pamilya. Kita mo, saan galing yung mga ninanakaw nila ngayon? Galing din sa taong bayan yan. Galing sa mga inutang ng gobyerno na taong bayan din na magbabayad. Samantalang nahirapan, maraming nagugutom, may mga namamatay sa baha. Nagpapakasawa, nagpapakatampisaw sa kayamanan, sa karangyaan itong mga congressman na ito. Opo. At ngayon nga ay may bago ng speaker ang Kamara. Sa tingin po ninyo, magkakaroon po ng pag-asa sa pagtugon o paglaban sa korupsyon, lalo na itong flood control at mga insertions na sinasabi patungkol lang po sa budget natin? Yung pinalit naman kasi nila, kapareho din nila eh. Hindi yun ang gusto ng taong bayan. Dati ipakita talaga kung may kaukulang pagbabago dyan, ipakita na total overhaul dyan sa Congress na yan. Hindi lamang po sino yung mga kampi nila, hindi yung mga ganon din ang ginagawa, ayun din nila. So cosmetic changes lang para make up lang yung mga yan. Ganon din. So yan mga kababayan, paniwala din ng mga retired military. Itong ginawa po ni BBM ay cosmetic lang po para pagtakpan. Pero yun nga lang, the same dog, the same bird flocks together. Di ba mga kababayan? Naku po, grabe nang nangyayari mga kababayan.
Ano bang sinasabi ng mga netizen ng taong bayan? Ito po, huwag na tayo makihalo sa mga komunista. Grabe mga kababayan. Mabuhay ka, General Powys. Ang mga kawal po natin ang huling sandigan ng mamamayan. At tayo, dapat ang magkakampi para protektahan ang ating bansa. Grabe na. Hindi ako naniniwala na guguluhin ng komunista yan. Pananakot lang ng BBM admin para hindi sumali ang mga tao. Pwede. Baka yan yung plano nila, plan A, plan B. Ang plan C nila, martial law. Para maulit ang ginawa ng kanyang tatay. Grabe na. Huwag mag-alala, hulihin namin ang mga manggulo. Grabe mga militar, nagko-comment na. Hanggat nandyan ang puno, tuloy-tuloy lang ang mga yan. Grabe na. God bless the Philippines. People, huwag kayong kaguluhan, okay? Fight for peace and justice and righteousness. Then go through success and prosperity for our country. Thanks again. May nag-comment, mas maganda sumali sa rally ng Iglesia ni Cristo. Mapayapa. At talagang kapayapaan lamang ito. At hindi manggugulo. Doon tayo sumama, sabi ni Frederico ng Santa Maria, Bulacan. Grabe mga kababayan, may bagyo pang darating. Si Nando, nakasama sa manggugulo. Grabe naman pati si Nando, sasama sa rally. Maaring ang may manggugulo at posibleng makakaliwa para magdeklara ng martial law. Hala ka mga kababayan, tindi ng plano ni Dayunyor. Kunwari manggugulo ang mga komunista pero magdeklara pala ng martial law. Hala ka. Ito ang mga sinasabi ng taong bayan, mga kababayan ko. Bring it on, General OFW from far away. Our prayers for everyone against corruption. We have that. Bangag Junior steps down peacefully. Grabe na ang sinasabi ng taong bayan dito mga kabayan. Nagkakagulo na talaga. Bagsakan na po ng suntukan nito. Rally. Basagan na ito ng muka. Itong sinasabi ng taong bayan, yun nga lang mga kababayan, guguluhin daw ito ng mga armadong mga kalalakihan na makakaliwa para magdeklara ng martial law. Hala ka. Ito pala ang plano nila. Sabi ni Mangkulas ng Iloilo City, Estero, flood control, na walang control, puro baha. Hala ka. Mga magnanakaw kayo. Kidlatan sana kayo. Sabi naman ni Cara David ng Santo Niño, Quezon City, wish ko lang ngayong birthday ko, mamatay kayong lahat. Ang mga kurap, ala ka. Grabe yung wish ito, mga kababayan. Tindi ng mga balitang ito. So ano bang sinasabi ng mga militar? Mga wala na sa serbisyo na meron silang intelligent? Mga intel na nakakalap, mga kababayan. Grabe na talaga. Nakakatakot. Pero manalangin po tayo mga kababayan, ang sandigan natin ay Panginoon. Huwag kayong matakot. Huwag kayong hahalo sa mga nagrarally na ang gawain ay manggulo. Di ba mga kababayan? Pagka nagrally ang Iglesia ni Cristo, sasama rin ako. Siyempre, mapayapa doon eh. Di ba? Walang uwian hanggat walang nakukulong. Na mangyayari dyan, corruption pa rin yan. Opo, General, may buntag sir. Si MJ po ito. Sir. Hey, yeah, good morning. Magandang umaga sa iyo. Morning, sir. Yes, sir. At ito pong mga nangyayari ngayon, lalo pa yung September 21, meron po bang ring mga bulong kayo na nakarating sa inyo? Mga informasyon na nakarating na kung magkalabuan at magkagulo, martial law ang pantapat dito sa mga issue ng korupsyon, General? Yeah, may mga lumalabas na ganyan, ano? Kaya nga, sumusubaybay lang kami, nakikirinig, nakikiramdam. Kasi nga, ang sa kalat natin, guguluhin talaga yung ano na yan.
guguluhin yung mga rally na yan para merong dahilan para magkaroon ng martial law, parang ganon. So nakalap namin na may mga binayaran na silang tao dyan, mga galing dyan sa may Paseco na magmamaskara, may mga dalang kung ano-ano man mga bato dyan sa kanilang mga bag. Ganon mangyayari, guguluhin talaga yan. Opo, at sir, dito pa sa usapin ng timing, no? Dahil marami tayong nakakausap na mga kababayan na may may concern din sa ating pamahalaan. At sinasabi nila, timing is the key. Itong timing ngayon, sir, na nakikita po ninyo, ito na ba yung sinasabi na susi para po makamtan ng masang Pilipino ang hustisya sa paggamit po sa Kaban ng Bayan, General? Ano lang to, ito lang, pagpapatunay na ipinaparamdam, ipinapakita ng ating mga taong bayan ng kanilang hindi lang pagkadismaya, kundi yung puot at galit sa nangyayaring ganito, na nakawan. Okay? So, ang mangyayari dyan kasi, siyempre, ang problema dyan, hindi pa, dahil iba-ibang sektor, iba-ibang political party ang nag-organisa. So, kanya-kanya. Kaya ito yung pagkakaiba namin sa United People's Initiative. Ang aming United People's Initiative ay inisyatibo ng mga tao. Wala kaming kasama dyan ng mga papakilalang politiko o yung anong church, anong tribo, anong kultura. Kami, open lahat kami, pero maraming mga iba-ibang religion dito, iba-ibang lahi, iba-ibang kultura, iba-ibang trubo, iba-ibang political party, pero sama-sama ito, walang So yan mga kababayan, nako, napakatindi nito. Talagang martial law ang gagawin ng gobyernong ito. Pag nanggulo ang mga nagrarally. Yun nga lang mga kababayan, baka ito ang plano nila. Alam nyo naman, mga halang ang bituka, pagkatapos magnakaw, magmamartial law kuno. Pero ito na pala yung plano nila, nagbayad na sila ng mga armadong mga kalalakihan na galing daw Baseco, na may daladalang mga armas, bato, molotov bomb, sumpak, para guluhin ang mapayapang rallying ito. Mga kababayan, gusto nilang magaya ang Pilipinas sa Nepal, na nagkabatuhan, nagkasakitan, nagkaputukan, nagkasunugan ng buhay. Grabe mga kababayan. Pero sabi, ito ang plano, Plan B ni Dayunyor, yung sinasabi ni Juan Corpus ng Quezon City, hanggang Malabon ang baha, hanggang Liig. May budget pero araw-araw may baha. Grabe. Anong sinasabi ng taong bayan dito, mga kababayan ko? Grabe ng Pilipinas. Nagpalit ng Pangulo. Naging buhaya lahat. Iba talaga. Pag walang takot sa lideratong ito. Lahat parang zombie. Na gutom. Kahit garapata. Sisip-sipin ang dugo hanggang maging payat ka na lang nakalabaw. Maging buto-buto. Hanggang maging kalansay ang mga Pilipino, sisip-sipin. Parang linta, sip-sip dito, sip-sip doon. Nakakaiyak mga kababayan ang nangyayari sa Pilipinas. Kailan kayo makakamtan ng mga Pilipino ang hustisya sa ginawa nilang pangsipsip sa mga dugo natin? Ginawa nilang pagkain ng ating katawan, dugo't pawis, kinakaltas na mga buwis. Grabe na ito. Mga mahal kong mga kababayan ko sa buong mundo, mga Pilipino, nagdurugo ang aking puso. Mga kababayan, naiiyak po. Kailan po tayo makamit ang hustisya sa ginawa ng mga buhayang ito? Grabe ang ginawa nila sa atin. Bilyon, trilyon ang kanilang ninakaw. Araw-araw na nagpapakahirap tayo. Nagtratrabaho.
para kahit papaano makakain tayo. Sila pagkakain po talagang 1,000,000, isang kanin lang yun. Sasabihin pa, mani-mani lang pala ito. Tawagan mo si Dad. Bayaran niya ito 1,000,000. Grabe. Naiyak po ako mga kababay kasi talagang hindi makatao ang kanilang ginawa sa ating mga Pilipino. Mararangya ang kanilang pamumuhay. Isipin nyo po, pinaramdam nila na tayo yung mga mahihirap talaga. Kaya pala, hindi tayo makausad-usad. Hindi tayo makaarangkada. Lagi tayong nilalait ng ibang bansa. Mahirap ang mga Pilipino. Yung pala ang dahilan. Ninanakaw lang ng mga magnanakaw na mga korap na politikong ito, mga kababayan. Nagdaramdam po, nagdurugo ang puso ko, mga kababayan ko. Ako talagang hindi makatao ang ginawa ng mga taong ito. Nagtuturuan. Walang nangyayari sa investigasyon. Mula nung tanggalin nila si Marcoleta bilang Blue Ribbon Chairman ng Flood Control Anomalous. Wala na tayong makitang liwanag. Wala nang direksyon. Pagtatakip na lang ang nangyayari. Kino-cover up nila ang kanilang mga kapadrino. Mga maliliit na lang ang kanilang mga iniimbestigan. Kunwari, totoo pero hindi naman. Pinagtatakpan nila ang kanilang mga kaibigan. Di ba mga kababayan ko? Naiiyak po ako. Ganon din po kayo. Ramdam ko ang sama ng loob nyo. Talagang masakit na masakit po. Bilang vlogger po, kaisa nyo po ako. Sa mga nasaktan, sa mga nagdurusa, sa mga nagdamdam sa mga ito. Kaya ang wish ko, mga kababayan, wish ko din ito. Tamaan sana ng kidlat ang mga buhayang ito, ng mga politikong ito, na nagpahirap sa mga Pilipino. Di ba si Cara David, mga kababayan, wish niya po, 52-year-old na siya. Ito mga politikong ito na buhaya, na nagtabaan, nagyamanan. Wish niya, talagang kidlatan sila paglabas nila ng kanilang mga bahay. Kasama ng kanilang mga kalahi na nagpakasasa sa kaban ng bayan. Tapos ngayon, mga kabayan, tignan nyo, ang gagawin nila, magmamartial law para, lalong gipitin ng mga Pilipino. Grabe na ito. Ako, naiyak po talaga. Ramdam ko kasi yung sakit, mga kababayan. Ramdam ko yung paghihirap natin. Kaya, anong masasabi nyo po, mga kababayan? Mag-comment po kayo. Ibang layunin kundi ito nga sa korupsyon. Opo, General, Yeah. sa issue po ng pamamahala at politika, batid namin sir na kayo po ng mga dating officers, retired officers, and ng mga at kawal ng Philippine Military Academy at ng AFP, hindi po kayo basta-basta nagsasalita at lumalantad sa mga issue sa mga current na issue ng bansa. Pero sir, kamusta po ang komento o ang panig po ng mga retired officers? Nakausap namin for one si former AFP Hermogenes Esperon, former AFP Chief of Staff, at sinabi niya na lahat ng mga produkto ng PMA ngayon, magkaiba man ang stand sa politika, nagkakaisa po sa laban na ito kontra korupsyon. General. Totoo yan. May mga iba-iba ring paniniwala kasi may mga ibang kwan dyan. May mga ibang alliances o mga affiliations despite na isang pinanggalingan namin sa PMA, mga graduate. Pero isa ngayon yun, isa yung damdamin tulad dito sa matinding
matinding korupsyon. Grabe, Hindi mga ito ordinary militar, korupsyon. nandyan na Talagang po sila, sindikato mga sa kababayan. gobyerno ng mga matatas na tao. Nagmamarka na po Naubos sila. na yung pera ng taong bayan. Trilyon-trilyon na. Hindi na milyon at bilyon, kundi trilyon. Opo, sir. Kaya magalit na at Opo, General, go ahead po. yeah, yun ang sinasabi ko. Yung alumni ng mga PMA, maski na yung mga hindi lang alumni ng PMA, pati lahat ng sources of commission, pati yung mga sundalo at pulis, mga ordinary pulis, galit na galit. Pinipigilan nila dahil bilang mga sundalo, kami rin, pinipigilan namin. Ako lang yung nagsasalita, pero damdamin talaga namin, panagutin talaga sila. Ayaw na namin ng violence, ayaw na namin ng kaguluhan, ayaw na namin may nasasaktan na mamatay. Sir, ano po itong nakita ko po yung Facebook post po ninyo at parang lumalabas na yun nga, yung alab ng damdamin ng mga aktibo sa serbisyo. Ay nakikisimpatya po, kagaya nito. Meron pong statement si Southern Luzon Commander, Lieutenant General Cirilo Balauro at kanya pong kinundina, no? Yung korupsyon na nangyayari ngayon sa pamahalaan. And sabi niya, and I quote, "The Southern Luzon Command, SOLCOM, stands with the Filipino people in demanding accountability in the multi-billion peso flood control corruption scandal." So yan mga kababayan, grabe, pati mga army, naglalabas na rin ng kanilang saloobin dito. An institution committed to the nation's long-term stability and integrity, SOLCOM reaffirms its duty to protect communities and uphold the rule of law. Dagdag niya pa, General, our soldiers, together with our citizens, have worked to counter insurgency and foster secure and peaceful communities, paving the way for our nation's journey toward prosperity. Ano mo sasabi mo dito, sir, sa naging pahayag ng commander ng SOLCOM? Okay, maganda yung direksyon, mga sinasabi niya na panagutin. Tama yun, ano? Kaya lang, in a very strong word, dapat hindi lang yung mga publish na ganyan, kung nagsulat kung sino man yung mga writer na yan, ano ha? Kaya, meron kami sulat kay General Bronner. Ito, nandito kami sa Gate 4 ng Campo Aguinaldo mula nung kahapon. At ina-arrange namin yung meeting namin, itong grupo namin kay General Bronner para pakiusapan siya na mag-issue ng yung mas mabigat na statement na dapat panagutin itong mga salarin, mga mandarambong na ito, hindi lang. O yan mga kababayan, talagang pati mga militar, nagigising na rin dito. Yun nga lang mga kababayan, yung mga pinuno po, hawak din ni De Junior. Diba mga kababayan? Kaya mag-comment po kayo anong masasabi nyo po dito sa baka mag-martial law na po mga kababayan. Baka mag-martial law na po in the Philippines. Ito pong sinasabi ng mga tao. Ito po, ang mga komunista ay manggugulo para isisi sa taong bayan. Gusto lang ipahayag ang saloobin sa gobyerno. Para sa mga Duterte naman, ituturo nila ang nanggulo. Ayan na, sinasabi natin. AFP at PNP susunod sa chain of command. Ayan na mga kababayan. Lord save the Philippines sa mga namumuna na sakim sa pwersa at sa power at sa lapi. Watching from Europe. Grabe na ito. Maging alerto at mapagmatsyag. Umiwas at huwag makisali sa mga makakaliwa. Gaya ng mga komunistang dilawan, pro-Marcos Bangag Jr., loyalist, pulawan at mga binayarang mainstream media, manggulo at manlinlang ang pakay nila. Super ingat mga kababayan ko. Ayan na mga kababayan. Ano pong masasabi nyo po dito sa nangyayari ngayon? Mga pulis, army, Philippine Military, PMA, lahat po ng sandataan ng bansang Pilipinas na ito ay naka-alerto na po sa mangyayaring malaking gulong ito na guguluhin ng makakaliwang grupo. Madadamay ang mga Pilipino na nagpapahayag lang ng kanilang damdamin sa kanilang ginahasa kasi ng mga politikong ito. Huwag sana tayo magaya sa Nepal na nasunog pati asawa ng Prime Minister sa kanilang galit, mga kababayan.
Yan lamang po ang aking bahagi. Sana po paki-like, paki-share nyo po, paki-subscribe nyo po. Ako naiyak po ako eh. Talagang pasensya na po kayo mga kababayan eh. Ang sakit-sakit po ng loob ko po eh. Sakit talaga mga kababayan. Ganon din po kayo, alam ko. Nagdaramdam talaga kayo. Ang magagawa lang natin, sumigaw ng tanggalin ng mga politiko, mapakulong ang mga ito, mga kababayan. Salamat po ng marami. Paki-like naman po, paki-share po at pa-subscribe. Salamat po.